nag-masters ka pa eh. Oo, Diba? masters. Like, so, ibig sabihin lang, pero hilig mo talaga yun? You Hindi. really... Hindi ko talaga hilig tong IT. Ano lang to, necessity. Parang pasunod yung nanay ko na kailangan ko ng fallback kung ano man ang gusto ko. Pero yung in demand nun kasi IT eh. After nursing, IT. So, kaya naman ako nag-masters kasi nung nagtuturo na ako ng computer science sa AMA. Tama pa rin. Para ma-promote ka ng tumaas yung sweldo mo, kailangan may master degree. Pagkano ka lang, bachelor degree ka lang, medyo hindi bukod sa parang tagal mo sa magtatrabaho. Para tumaas yung sweldo mo, kailangan nagkakaroon ka ng education na matindi. Masters ang susunod doon. Tapos susunod doon yung PhD, mga doctorate, ganun. So, nag-masters ako. Kasi libre naman. Pabayaran mo lang ng tenure sa pagtutunan. So, nakagraduate ako ng Masters of Science in Computer Science, which is ironically, nakagraduate ako at the age of 2004 yon. So, at the age of 32. So, 32 years old ako graduate ng Masters. Pero graduate ako ng college at the age of 28. 28. Pero 28 ako graduate, pero I thought hindi na ako gagraduate ng college. Akala ko high school na lang talaga. Okay. Graduate ako ng high school 1992 eh. So dapat makagraduate ako ng college 96. Hindi, graduate ako 2000. Ang laki ng gap nun kasi nagtrabaho ako ng 1993 kahit odd jobs. Sa thrift shop, naging tagabuhat ako ng mga furnitures na binibenta, nag-aabang sa mga villages. Doon sa bangkal. Binalikan ko yon para magtrabaho sa kaibigan ko. Naging waiter ako, naging service crew ako, naging DJ ako sa gabi na yung nagpapatugtog lang ng yung mga pangalan yun, Music and Memories. So, ang dahil ko pinasukan hanggang sa habang alam mo talaga lahat yun? Multi-talented ka talaga or pinaninindigan mo lang? Hindi ko alam. Hindi ako alam. Like, yung DJ. Dahil yung barkada ko, nagbebenta ng mga turntables. Minsan, pag wala pang bumibili, patugtog kami ng patugtog. Tapos may music lover din ako. Tapos, yun, may DJ, may nag-DJ sa Sapote yun. Sa Sapote, Makati. So, doon ako music and memories. Yung isa naman, sa fast food, yung tropa ko, nagka-fast food, nagtatrabaho siya sa fast food. So, sabi ko, sinunod ko rin siya. Tapos rin ako, working student ako. Nagtapos man lang ako ng 2-year course sa AMA Computer Learning Center. Okay. Computer Science and Design Programming. Certificate pa lang to. Certificate yun. Pero alam ko deep inside na pwede kong ituloy yon sa college pag gusto ko. Kasi may maka-credits dun eh. Saan ka napadpad sa programming mo? Pagkatapos nun, yung 2-year course na yon, kasi yung asawa ko, nabuntis ko yun eh. So sabi ng mga in-laws ko, mayayaman eh. Wala naman natang pinag-aralan eh. So nag-aral ako ng 2-year course para mapakasal ako. Kasi yun ang condition eh. Wala man sinasabing 4 years eh. Basta makagraduate eh. Ginaduate ako ng 2-year course. So napagsama kami sa bahay. General kasi yung father-in-law ko talaga, which is totoo yung joke ko. So yun. Hanggang sa, ang nagtulak sa akin para mag 4 years na course is yung napropromote ako doon sa opisina ko na undergrad ako 2-year course lang eh. Yung pagka-promote ko, meron ako isang purchasing officer ako, may handle ako mga graduate ng USD, so may conflict. Kasi undergrad ako, so pinag-aral ako ng manager ko para matapos ko yung 4-year course. Para justified yung position mo? Dahil meron ka lang hinahandle? Oo. AMA pa rin to, hindi na? Ibang company na to? Hindi, yung SGS yung pinagtatrabawan ko. Swiss General? Oo, tapos nag-aaral ako sa AMA. Tapos nung graduate ako ng 4-year course, tama-tama nagsara yung SGS, yung Society Generale de Surveillance. Pumasok ako ngayon sa AMA bilang teacher. So pagturo ko doon, dahil tapos ako ng bachelor, doon ako kumuha ng master sa AMA rin. Okay. So sa lahat na to, lalong-lalo na sinabi mo, hindi mo naman talaga linya. Paano ka ngayon naging komedyante? Komedyante na ako, bata pa lang ako kasi napapasama ako sa kuya ko na mas matanda sa akin, sa ate ko na mas matanda sa akin ng 6 years. So, ako yung nila eh. Ako yung mascot nila eh. Ako yung youngest. Ako yung starter ng sayaw sa 11 to 12 years old pa lang. Kasama-sama nila ako. So, maaga ako nagising
narinig ko yung mga kwentuhan nila, puro sila patawa. So, na-adapt ko rin. So, pagdating ng high school, nagamit ko rin yun bilang campaign manager. Pero patawa, ginagaya ko si Vic Soto, Ernie Barong. Hindi si Ernie Barong, si Ernie Barong. May taga sa likod. Sa likod. Yun ang karakter ko noon. So, pagdating ko doon, pagdating nung school, doon din ako nagpanalo ng student council. Pagdating ko sa AMA Computer College bilang teacher, kilala ako bilang funny teacher, kaya dami nag-enroll sa ko dahil masaya. Tapos pagdating ko naman doon sa SGS, sa Accenture, host ako ng mga shows, involved ako sa mga program. Mga Christmas party, kapag nasa ako program lagi. politika. So in short, nadala ko sa, habang nagtatrabaho ako, may doon pa rin yung yung entertainment side ko, yung comedy ko. Hanggang eventually nga, may isang, lagi ko naman ito kinukwento, sa Accenture nga, nagkaroon ng workshop. Doon ko na laman na nag-stand-up comedy pala ako na parang katulad sa US. Ano ibig sabihin ba? Rewind ng konti. Nagkaroon ng workshop sa Accenture. Nung nagtatrabaho ako sa Accenture, 2007, meron silang mga work-life balance activity na hindi lang yun. Ng HR? May mga pottery, may mga cooking. Nakita ko may stand-up comedy for Saturdays. So, ang nagko-conduct noon si Alan Manalo sa si Tim Tayag, mga Phil-Am stand-up comedian. So, pagkatapos ng 4 na session, meron kayong parang recital. Natawa sila sa akin at doon ang nag-trigger para mag-form ng grupo. Original group namin ng Comedy Cartel. So, doon ako nag-start na kami, may mga shows kami sa mga bars doing stand-up ala Jokoy way back 2007. 2008, doon nag-start yun. Na formally, alam ko na yung ginagawa ko. Yung sinabi mo, ala Jokoy, tapos si Tim Tayag pa, nakikilala na rin ng mga kilala ng mga tao yan. But the point is, yung stand-up mo kasi, di ba, parang yung point of view, di ba? Parang ito isang bagay na alam naman nating lahat, pero ito yung tingin dyan. Pero iba yun sa style ng mga comedy bar dito sa Metro Manila, di ba? I remember, nagpunta ako sa comedy bar minsan, and the brand of humor is, natatawa ako. Pero at the same time, kinakabahan ako dahil hindi mo alam kung ikaw ang mapagdiskitahan di ba? Kung ikaw ang mali yung forma mo o tapos ikaw, but that was never your brand of I comedy. thought, nung wala na akong makitang stand-up comedy ng parang mga US, kaya ko pumasok doon sa stand-up comedy dahil nakakapag-perform ako sa library dati. Okay. Yeah, kay sa Mamo. Malate. Pero stand-up pa rin ako. Hindi pa rin ako Pero pag nag-host ako, I talk to people Pero hindi to insult. Kundi, parang ginagawa pa rin. Yung comedy pa rin namin na nagtatawag ako, taga saan ka? Mag-asawa kayo? Mga ganun lang, hindi yung mga personality, no? Ang kaya ako napunta sa ganun, hindi dahil by design, kundi parang karate kid na tinitrain pala ako na yun pala yung ginagawa ko. Kasi remember, lahat ng mga una kong mga hosting, under siya ng office. Ng HR. So may HR yun. So pagka tama. nagsishow ako doon sa mga office Christmas party, remind ako lagi ng HR. Empleyado ako Wala namang TF yun O Alex dapat yung joke natin. Wholesome tayo. So kaaganon ko, doon talaga naging ko. Okay. Kaya lang naman akala nila bastos ako dahil may mga shows ako na bastos sa Magic 89.9. Pero ang default ko, corporate talaga ako. You have to inform me na, okay lang magbastos. Dahil nahasanay ako sa SGS, na meron pang mga expat doon. Sa pagiging teacher, student naman ang pinag-uhusan ko. Common sense na lang yun. Hindi ka naman pwede maging doon. And then Accenture. So, yun ang yun ang training ko. Kaya pagpunta ko doon kala Tim Tayag, medyo wala akong masyadong adjustment kasi ang foundation ko talaga is hindi offensive na comedy. Again, may market sila. Hindi dahil hindi ka gano'n, pero dahil may parameters yung, di ba? Doon ako nasanay. Sa Christmas show to, Parang, parang gano'n. Dito yung mga boss natin. Pero, ang dali kasing maging gano'n. Hindi ko sinasayang madali yung comedy, pero ibig sabihin, ang dali kasi mambastos Yeah. Meron naman akong pundasyon na bastos. Remember, nung mga bata ako, ang kabarkada ko, mga taga-bangkal na nagiinuman. Nawala yun nakuha ko lang yung timing ng comedy. Binago ko lang yung mga material ko. Pero I can easily go back. Kasi nga, napag-marry ko yung
US stand-up, and the Babalu, the Dolphy, the Panchito. May slapstick pa rin eh. May slapstick pa rin ako, pero more on storytelling. So, yun ang nangyari sa akin. Doon ako na-train. Okay. Nakakatawa ka dati pa. I mean, in all humility, I'm asking you to, parang grade school pa lang, class clown ka na. I think, masaya ako dahil naging mahirap kami at mayaman at the same time. Naabutan ko yung pamilya ko, mayaman, pero pahirap because of sugal. So, meaning yung mom, my dad, and sister, tatay ko, babaero. Meron nga akong joke na, mom, dad, sister. Kaya kala ko wala yung tatay kong kilalaman sa pagsusugal. Sa pambababae ng tatay ko. Pero connected pala lahat yun na pag-aralan ko. Kasi yung tatay ko, anak ng gobernador, babaero. So para mapambabae siya, tinuruan niya yung nanay ko magmadyong. Para nakaupo sa madyungan ng 2 araw, makapambabae siya. Ayun pala yung origin. So tatay ko pa rin may kasalanan nun. Kasi tinuruan niya. Tinuruan niya yung nanay ko magsugal. Kaya gayet na gayet ako eh. Kasi tinuturuan ko yung asawa ko magmadyong, hindi matutututo. Yun ang punchline ko doon. Which is based on real life. Which is very, masakit na, pero I turned it into comedy. And that's usually the case sa lahat ng mga comedians. Yeah, I mean, you said lahat. Diba? Yun actually, yun yung tanong ko eh. Because some people say that, a lot of comedians come from, from a dark place. Or ano. Totoo. Totoo sa buhay mo yun? Sa akin kaya nga sabi mo, nakakatawa ba ako talaga? Yung kahirapan na naranasan ko, ang pinanlaban ko doon is humor. Para, defense mechanism, not to, instead of magpiti ka, di magpatawa ka na lang. And also, nung lumalaki ako, may balat ako dito. Parang nibos of ota. Na hindi siya balat kundi isa skin pigmentation. So, with poverty and with may mukha, so pinanlaban ko para ma-distract yung mga, especially nung nagkakagusto-gusto na ako sa mga girls. Pinanlaban ko, boka. Boka pinanlaban ko. Yun ang thankful ako kay. Natanggal lang yan dahil nga sa comedy rin, napatanggal ko na. Pero yun ako growing up, kaya ako nagpapatawa because to hide my my insecurities and inferiority complex. But now I think it's no longer that, di ba? Hindi na. Pero developing years ko, kaya yung nakakwento ko yung mga nakakatawa, came from a very dark, dark episode of my life. Parang gano'n yun. So, pero, nagamit ko siya, ang pagpapatawa. And it saved my life literally and figuratively. Literally, I was waiting, marami na ako napagkwento nito, sa Sangandaan, sa Malabon ako graduate eh. Ginagaya ko sa Ernie Barong. Dumadalaw ako sa Makati minsan para manghingi ng pera sa mga ate-ate ko. Nag-aabang ako sa Sangandaan, nag-aabang ako ng jeep papunta Malabon. May hold up sa akin lalaki. May saksak. Nasa likod ko looban. Alam kong pag hold up na tatakbo siya dun eh. May sumigaw sa eskinita. Wag yan pare, si Ernie Barong yan. So, it saved my life literally. Naaalala ko, meron ka mga tweets na sa loob ko. Loko to parang nung panahon ni Duterte, alam ko, meron kang isang tweet, kinuyog ka dun eh. Sabi mo, ang cute nung... ang cute na tuta ng China. Ang cute na tuta sa China, no context, di ba? Wala ka naman binanggit na pangalan. I think I got it, di ba? I think a lot of people, kasi if people didn't get it, hindi ka naman bubugbugin ng mga troll, di ba? But you got, di ba? Being a writer sa Showtime and Going Bulilit, ito natutunan ko sa Going Bulilit. At natutunan ko sa isang writer yun. Pag magpapatawa ka at nakita mo borderline, make sure na meron kang aatrasan. Huwag mong i-aano yung sarili mo sa yung mako-corner ka na wala kang aatrasan. Let them think for you. At nang walang nakasulat. So, parang yung sa looban, parang yung nag-hold up sa'yo. Sa natutunan ko doon, natutunan ko yun, nakita ko may cute na tuta sa China. Dinagay ko lang, ang cute naman ng tuta sa China. Kahit magsumbong ka naman kay Duterte na sasabihin ni Duterte, bakit naman sinabi itong sa akin yan Hindi, feeling namin ikaw eh. Feeling nyo, pag pinatulan natin, di para tayo umamin. Dapat may ganun kang sulat. Pero ang kano sa akin, hindi naman ako laging, ewan ko ba, I voted for him. Pero, hindi ka naman pwedeng, hindi ka magbabago ng, hindi ka pwedeng Lakers ka, tapos nagtatatalo yung Lakers mo, hindi ka man lang magre-reklamo na, bobo tong Lakers na to O sabihin, hindi naman tayo gano'n, di ba? Pagka bobo yung Lakers, sasabi ka na, bobo tong
Team ko Kasi bobo, di ba? Ang gusto kasi ng tao pagka paborito mo all throughout, magkamatayan na. Hindi pwedeng ganun. Hindi ganun ang human. Sa tingin ko kasi sabi nila, pagka nag-Duterte ka, ibig sabihin, ano ka, galit kasi daw. Pag dilaw ka, galit kay Duterte. Hindi naman galit na galit ako yung Pinoy. Dahil nagsimula sa kanya yung traffic, mga traffic. Galit din ako dahil sa presidente. Pero napansin ko all throughout, madaling mag-judge ang mga online netizen. Pagka nag-joke ka about against Duterte, ano ka? Galit ka kay Duterte. Pag nag-joke ka ng pro-Duterte, ay mga ganon. Mga ganon. Mag-post ka ng okay kay Duterte, sasabihin nila, ganon. Mag-post ka ng pro-Duterte, kahit makakalimutan nila dati Duterte ka, o kaya makakalimutan nila dati against ka kay Duterte. Ang ikli ng ng mga tao. Minsan nga, magkasunod yung post nag-post ako ng mga shows ko. Nag-joke ako ng tuta. Ano mong comment, kinuyog yung post ko, katabi lang yun pag-scroll mo lang. Nag-joke ako. Magpatawa ka na lang. Komedyante ka, kung saan pinapasok mong politika. Gusto ko sagutin, tingin ka sa taas. Nagpatawa ako 3 beses, di mo lang pinansin Kaya mo pinapansin to kasi may trigger dito. Minsan ka naman, kaya ka naman nagpo-post para lang sa traffic Pero matatawa But in that case, were you just doing it for traffic or meron ka talaga? Hindi, minsan para magkaroon ng traffic yung page mo, magiging ka rin, relevant ka rin. Pero usually kasi, nakikita nila yun pag may trigger Nakakala na pinaparinggan. Pero ako talaga, nagpapatawa ako base dun sa nangyayari sa public, regardless kung ano pang political color yan. Ang gusto kong tirahin, mga airport, yung traffic, wala namang political affiliation yan It's being, sabay-sabay natin tayo nabibiktima But do you consider yourself, is there a political side to you? No, nakakatawa. Ang priority ko lagi is comedy. Nagkataong, may political nature yung comedy na yun, papatol ako doon. Election-wise, ang sarap kasi anything goes Pero pagkatapos magbotohan, papairamdaman ko muna yung the sitting government. Kasi hindi mo alam kung anong sentiment ng sitting government, mamaya may pasensya niyan. So, nung tinanong mo, going to another tweet, nung tinanong mo, pwede po malaman bakit si Bongo parating katabi ng presidente? Oo, wala kang wala kang pakay doon? Wala ako doon kasi ang dami ba't pinaparinggan siya? Ayun na naman So nagtanong ako, post talaga ako. Senator Bongo, pwede malaman ba't kasama ka lagi ni Duterte? Asking for a real friend. talk na tanong. Walang mura. Di tinawagan ako ng Senator Bongo. Doon ko na-realize na, ang powerful ko pala. Tinawagan ka talaga para magpaliwanag sa'yo? Para magpaliwanag sa akin. Sabi ni Senator Bongo, ang ganda naman ng paliwanag niya. Matagal na kasama si Presidente at nangako ako na kahit saan siya magpunta doon ako. At pagkatapos niya, babalik na lang kami sa Davao. Pero gusto ko lang makita rin sa personal para makatulong din ako sa lahat. Kaya siya sumama. Tinawagan niya ako, tapos pinadala niya ako ng suha. At naging pagkatapos nakilala ko pa siya. So, pero napagnilayan mo ba yan? Parang ito ako, people, never mind you yourself, but people call me komedyante. Di ba? Oo. Tapos, ito yung senador na kanang kamay ng napakalakas, napakatapang na presidente. Ba't tumatawag sa akin ito para magpaliwanag sa akin? Kasi, sabi niya, Alex, nagtanong ka naman ng maayos At yung picture na ginamit mo, picture ko yan. Saro kumuha nun So, dalawa tawag na. Tinanong mo ako, at proper to ko yung picture na yan. Kaya may karapatan ako sumagot siya ng maayos. Sumagot siya ng maayos, promise. At kahit paano pagkatapos nun, tumaas ang respeto ko sa kanya kasi nasagot niya ako ng maayos. Di natapos na yung tanong ng mga tao. Pero di ka natakot? Nung tumawag, nakita mo? Natakot ako dahil nakakarating pala sa ganun, yung akala kong maliit kong boses. Mula nun, naging careful ako. Not because natakot ako, kundi naging careful ako sa mga sasabihin ko. Kasi, kung si Senator Bongo tumawag sa akin para magpaliwanag, baka may mga binibitaw ng statement na kinukuha ng mga followers ko as the Bible. So, pumasok din yung responsibility ko as to always say the truth para wag ma-misguide yung mga taong naikinig sa akin. Pero alam mo yung kasabihan, di ba? I mean, kasi you're now saying, you realize, parang may kapangyarihan to. What do you think of that
expression. With great power comes great responsibility. Ikaw ba naniniwala ka na, o napapagnilayan mo ba yun na, because people do look to, not just comedians, but anybody that they know. Basta sikat ka, people care about what you think. Eto yung post ko kay Senator kasi, tanong talaga yon, which is, tinawagan ako, sabi ko, na-realize ko nga na, o nga, dapat nga ako nagtanong ako eh. Buti na lang, wala, ang di kasi nagmumura. Wala yung mga ganun, wala ang ganun. O kaya, tarantado, wala akong ganun, lagi akong patawa. Yung isang portion na tanong ko lang, curious lang ako. Ang ganda ng pagkakatanong ko kaya sinagot niya ako eh. Pero, majority ng post ko, kalokohan. Ngayon, kung naniwala ka doon, hindi ako manghihinayang na mawala ka doon sa followers ko. Kasi hindi ka marunong mag-isip eh. gusto ko rin mapili yung mga followers ko. Ayoko na magkaroon ng followers lang na di ba, tumalong ka sa building, tatalon. Kasi delikado naman yun. So, iniisip ko, ang concern ko lang is nakakarating ako sa maraming mga tao. Doon lang na-realize ko. Pero I will not change kasi comedy ako eh. Hindi, ano ibig sabihin na concern ko lang maraming ano? Ibig sabihin nun, paminsan-minsan kailangan mo rendahan sarili mo? Or kailangan mong ipaalala sa sarili mo? Kailangan kong wag masyadong makisawsaw sa mga issues na wala akong alam. Kasi ayoko makatulong sa pagkakalat ng isang bagay na hindi ko alam. Kasi once na nagsabi ako na, alam nyo, ganito pala yan eh. At may mga ganung mga tao na sa mga tinatawag nga yung laylaya, they will get it kasi the Bible truth. At doon ako nag-iingat. And naman, examples lang yan sa Twitter. And I think everybody can relate. Pag minsan sa Twitter, pag minsan meron ka lang, it's not even inspiration, tatamaan ka lang. Uy, maganda, meron akong gustong i-post. And people will get what I'm saying. Oo. But iba yung Twitter, iba yung comedy that you're a professional, you're hindi naman ako writing. talaga politics na more on the general. Pero ang gusto ko maintindihan yun nga, yung kinasikata mo sa comedy. You actually write it. You have to write it. You have to write it. But you also said, matagal na akong komedyante, I realized at every stage in my life na, uy, nakakatawa pala ako sa grade school, nakakatawa pala ako sa high school. Hanggang company, pinapakiusapan ako ng mga boss, pwede ba ako mag-host? So, there's a lot of validation, nakakatawa ka. But when you make it a career, is it that easy? Is it? No. Unang-una, kailangan maging relevant ka. Hindi ka pwedeng paulit-ulit yung mga jokes mo. So, nagsusulat ka palagi. When you say, nagsusulat ako, ibig sabihin, meron ka dyang notebook, meron ka dyang, sinusulat Ano siya? mo Hindi siya script ha. Palbawa, may naisip lang ako. Tapos, meron kasi certain yan eh. May technique yan eh. Tinatawag na premise, setup, punchline. May naisip ako premise. Hanap ako ng setup yan sa punchline. Okay. Tulad ng, may bago akong joke ngayon na ayoko pang ipakalat pero baka sabihin ko na lang dito. Napaka-simple lang itong trigger na to. Makain akong butong pakwan. Ito ang labi ko, violet na. Pag nasobra ka sa butong pakwan, nagba-violet na eh. Kasi nakakaano yung butong pakwan. Sabi ko, yung butong pakwan, pag binuksan mo yun, kailangan makuha yung buo kasi nagsakripisyo ka ng alat nun eh. So kailangan makuha yung buo. Nakakita ko sa Lazada. Skinless butong pakwan. Balat na. So, siyempre, sa taong hindi komedyante, binalatan. Sa akin, iba na pumapasa sa isip ko noon. Lalagyan ko na ng twist yun. Sabi ko, skinless butong pakwan. Kung sino man ang gumagawa nun, ang tindi ng self-control niya. Para agatin niya yung butong pakwan at tanggalin niya yung loob na hindi niya kakainin, tapos iipunin niya yun. May factory ngayon. May mga nakaupo, nagmakabalat ang butong pakwan. Iniipon yun. At may nagbabantay na supervisor na tatamad-tamad ka, ang pula palang labi mo, hindi ka nagtatrabaho. So, pero wala pang kumontra sa akin na sasabihin ko sa kanya pag nilagyan niya ng logic na, hindi, may machine na ginagawa yan. Hindi ka talaga target ko. Hindi ka mag-audience. Okay lang makancel ako sa'yo. Ito, target ko kayo, nagtawa na kayo. Pero pag na-imagine mo, di ba, pag na-imagine mo na kung talagang gano'n, nakakatawa, di ba? Meron kang naka-assign na butong pakwan. Tas, so, kailangan maging gano'n ang joke ko ngayon kasi marami ngayong mga komedyante. Pero ano yung structure ulit? Premise? Premise. Diba? Ano yung premise? Ang premise masarap kumain ng butong pakwan. Okay.
Pero naisip, di ba, masarap balatan ang butong pakwan kasi alat, ganyan ang premise doon. Pero nakakita ako, setup yun ha, nakakita ako ng skinless butong pakwan sa Lazada. Yun yung That's setup. Na. Ang punchline, yun sinabi ko na, grabe no, yung self-control ng tao na yun, na pagkagat niya, hindi mapupunta sa kanya yung laman, kailangan niya ipunin, makakaisang plastic siya, may factory somewhere. Yun ang ano doon. Yung structure na yan. Ay, ng structure. Sa ano pa lang lahat. Ito yung mga pinag-aralan mo sa Accenture na... No. Ano, Linagyan lang nila ng label, pero lahat yun, ginagawa ng lahat ng komedyante sa buong mundo. Yun lahat yun. lahat ng joke na napatawa ko, I can actually break it down into... To premise, setup, punchline. And when did you become conscious na may structure to? Noong nag-2007 ako ng pag-aaral ng comedy. Pero, nalaman ko lang... Hindi yung sa Accenture yan. Sa Accenture yun. Accenture. Nalaman ko lang yun, pero hindi pa rin nabago yung ano ko. Kasi ganun na talaga ginagawa ko eh. So may premise, setup, punchline. At yung punchline talaga, yung tawa kasi yan ang reaction ng brain natin eh. Para i-reject niya yung idea. Pero ang tawa is hindi siya, ang explanation ng tawa is the brain rejecting that parang na-surprise okay, may structure. Gusto ko talaga matuto, di ba? Workshop tayo dito. But ibig sabihin mo, when you say na nagsusulat ako, kailangan ko isulat, may draft paper ka, may notebook ka, ano ibig sabihin nung sinusulat topic lang. mo? Ang ibig sabihin sinusulat is, pag may naisip akong butong pakwan, susulat ko lang sa phone ko, dati papel, dati notebook, butong pakwan. Ano ko na yun? Alam ko na yun. So pag umakit ako sa stage, hindi yan scripted. May topics na ako sa utak ko na alam ko na kung paano deliver. So yung pero yung mga set mo, mahaba yung mga set mo diba? 1 hour. Baka 5 hours na ako lahat. So how long does it take to write a set? May open mic kasi ang tawag dito open mic. And Dave Chappelle, Joko, every professional, ginagawa nila to. Open mic. Ang ibig sabihin ng open mic, may isang venue na walang bayad, praktisan lang ng joke yun. So, para makagawa ka talaga ng mga 10-minute set, abuti ka ng mga 2 buwan. 2 buwan mong Hindi naman nag-end sa sulat eh. Nasulat. Hindi sulat ng parang sinusulat mo yung sasabihin mo ha. May ibang komedyante ginagawa yun, pero that's not me. Ang gagawin ko lang, iisipin ko lang lahat yun. Tapos i-deliver ko ngayon sa open mic rooms. Diretso doon. Pag open mic rooms, tumawa, okay to. Pag hindi tumawa, tingnan ko muna kung paano ito babaguhin. Babalik ka ulit sa open mic hanggang ma-perfect mo. Hindi mo pinapractice sa tropa mo, hindi mo pinapractice sa pamilya mo. Hindi magandang gauge yung mga tropa. Bakit? Marami nang nagsasabi, gusto ko maging kumadya, nakakatawa ako sa tropa ko. Sa tropa mo kasi, hindi mo kailangan sabihin ng premise at setup. Kasi alam na eh. Alam mo, sabihan kita magbatropa tayo. Naalala mo yung nangyari sa Laguna? Tawa ka na. Hindi mo pwede sabihin sa audience yan eh. Then, stranger eh. In fact, kailangan ka makilala ng audience in 15 seconds based on your premise. Pwede mo sabihin doon, mahirap lang po ako, 10 kayong magkakapatid. So, kilala nyo na, mahirap, 10 magkakapatid. Binubuksan mo sa utak nila ngayon na mahirap lang to. So, lahat na sasabihin mo, dapat naka-angkla ka doon sa mahirap ka lang. Unless mag-change ka na. Pero yumaman na po ako ngayon. Tatanggalin na yung mahirap. Shift yung... Pag nagsasalita ka, kala ng mga tao, pag nakikinig sila sa comedian, they're just listening. Pero the comedians are opening windows sa brains mo for the topic para maging effective yung joke. Dahil participant ngayon ako. Oo. Dahil ako yung... Sino dito yung sino dito may asawa? Pag may asawa, alam nila na, may asawa rin ako eh. May asawa to. Yung mga single, makaka-relate yan because they have a father and mother na mag-married or may mag-shota. So yun. So yun ang ginagawa ko. Kaya naman ako naiiba rin is I play the statistic. Ang mga jokes ko, I know will cater to the large population. Hindi ako magpapaka-intellectual. And then, sisisihin ko yung audience, ba't di sila makarelate? I will not talk about comic book. Comic book, pag-uusapan natin, di kilalahati ko yung audience. Pag magpa-survey ka dyan, sino nakakano ng comic book? 50% yan. Tapos yung comic book pa, depende pa sa karakter. Kung Superman, Batman, baka makarelate ng buo yung 50%. Ang level lang ng control ko is the content of your jokes. I really hate offensive jokes. I don't like politics. May pinagkwento natin, that was all tweets. Pero pag nag-perform ako, I don't like politics. Lalo-lalo na ngayon sa pagbago yung gobyerno, I don't know the sentiment. Magre-real talk tayo. Hindi ko alam kung paano siya biruin.
Kasi si Duterte, alam mo na kung paano biruin dati dahil nagmumura siya. Pwede ka magmura. Siniset niya eh. Si Noynoy, alam mo kay Erap, English joke na Erap, may kanya-kanyang ano yan eh. Feel yan eh. So sasabayan mo lang Sasabayan mo ano lang nila? kung paano yung dito sa latest government hindi ko ma-feel eh kung ano talaga yung tawa ng tao kasi dito parang talagang divided pa sila, hindi pa sila Hindi, tsaka bihira mo makita eh. Oo, kaya Di ba? Parang may point. hindi siya lumalabas Oo, eh. Di ba? point. Unlike, maybe Ang titira, ang pagtatawanan mo ngayon si Mayor Alice. Yan, pare-pareho tayong nakakatawa kasi siya magsalita, yung mga denial niya. That's may politics. Ang pagtatawanan mo ngayon, airport, pag nagka-cancel ng mga flights, kasi pero ang rule ko lang, walang politics, walang religion. Ano ibig sabihin ng politics sa'yo? I mean, because, di ba, it's easy to, like, once you start talking about traffic, once you start talking about presyo, di ba? Oo. Inevitably, magiging political. Pero So it's what been a does that problem mean? to all government. Hindi siya pertaining to Anybody. di ba? Parang everybody. Ayoko magbiro ngayon ng like yung extrajudicial killing. Medyo yan eh, medyo sensitive yan eh. Medyo hindi ko personal preference ko rin. Gusto kong biruin yung what's happening to the service of the people. MRT, jeepney phase out. Lahat yan nakaka-relate tayo. It's not about personality. Yun ang that's in your line of work, 'di ba? Sabihin natin. But you're also very vocal. You're an open book. I can pretty much guess kung sinong binoto mo. ABS-CBN Well, closure. after Duterte, malinaw sa akin kung sinong binoto mo. ABS-CBN closure to your point. Nag-Lenny ay supporter ako. Di ba? During election, merong anything goes talaga kasi you're supporting a candidate. So you will make fun. Kasi kahit naman yung running candidate is open din they're open din sa pagbibiro eh. Pero once seated, hintayin mo muna yung timing to make fun. Yung talagang medyo everybody can relate. Pero yung kung continuous pa rin yun because of the election campaign, ganun pa rin dadalhin mo dito. Ay, hindi ko magets yung comedy in terms of people relating to that. You will get medyo mixed emotions. Lahat ng bagay nakakatawa sa'yo? Yes, lahat. Lahat naman nakakatawa. Pero don't get me wrong, may show ako, Balitawanan. Kung Balitawanan sa Buko Channel. Nung election, all out kami. Ginaya namin yung mannerism ni BBM, ginaya namin yung kay Lacson, yung lahat ng candidates because they're running for presidency. And they're all, alam nila na open tayo sa ngayon. Pero once seated, tignan mo muna yung Si Erap Estrada, ang sarap biruin, nakaupo siya because of the English. At tanggap niya yun. At tsaka in-exploit niya. Oo, di ba? In-exploit niya yun. Itong current president natin, hindi ko alam kung anong humor niya. Although, napalood niya ako. Diba? At pumapalakpak siya sa akin, dahil napapatawa ko sa kanya. Pero hindi ko alam kung ano hindi ko alam pa siya. Hindi ko talaga siya mabasa. Pero pagka naman nasa harap ka ng audience, I mean, tabi muna natin ng mga politiko. Pero pagka nandun ka naman sa audience, and let's not count comedy bars. Let's just say mga events, di ba? Na I watched you in events, people invite you to their own functions. Hindi mo rin tansyado yung mga yun, di ba? Kaya ang ginagawa ko, mga jokes lang na mga current events, my life, butong pakwan. Di ba? Ang ginagawa ko lang, yung nanonotice ko, yung pag may namatayan, pinapalitan ng kandila yung profile pic, tapos hindi sinasabi ko sino namatay. Hulaan pa ngayon. Diba, titignan mo pa yung mga picture niya kung sino nawawala. O lahat yan makaka-relate. Doon na muna ako sa nakakatawa. Diba? Yung mag-message ka. Nagko-condolence na lahat ng tao. Magko-condolence na naghihintay ka lang ng tanga-tangang magtatanong na, girl, sino namatay? Diba? Hulaan pa ngayon. Doon muna ako nagpo-focus sa yung lahat matawa. Medyo, medyo yung landscape ng politika ngayon, hindi ko ma-gets yung trend eh. Religion. Takot ka ba sa yung tinatawag na sa getting canceled? Sasabihin ko sa inyo to, sa Pilipinas sa Amerika maka-cancel ka. Ramdam mo yung cancel. PDD, ramdam mo yan. Sa Pilipinas kasi hindi ko alam hindi ka naman maka-cancel dito na yung talagang long term, whatever. Kasi
Bakit? Dahil patawad o madaling makalimot magpatawad ang o madaling tao. makalimot? Oh, Madaling makalimot eh. Hmm. Ba't ka matatakot makancel? Una-una, may mga politikong convicted pero nakatakbo ng... Anong pinakamatinding cancellation kung di ma-convict ka para di ba kinakancel ka ng society? Pero pinanalo nyo Nakabalik pa. ka pa rin. Nakabalik ka. I'm not saying names, pero yun ang pinakamatinding cancellation. Ngayon, ang daming nangyayari. Tapos mapipigwan ka pa pagka bining up sa'yo, parang, hoy, yung sarili mong kaso pag-usapan mo, pero wag yung pero conviction. dapat yung cancellation yun, di ba? Kung tayo. Ah. Pero hindi naman tayo. Ang bilis ng ano natin eh. Bilis natin makalimot. In fact, pag halimbawa meron kang scandal ngayon o kaya may issue ngayon, malalayan ka lang na may gawing si Vice Ganda na matindi para matakpan yung... malalayan ka lang na mas may sikat sa'yo. Mawawala yan. Iba yung, siyempre, nakakatawa pagka yung perspektibo eh. Tsaka yung pagkakakwento mo. Nakakatawa talaga, di ba? Pero kanina tinanong kita, hindi ka ba nagagalit? May galit yan eh. Di ba? Parang nakakatawa yung paglabas. Pero siyempre, yung pinaghuhugutan mo, Pilipino ka rin eh. Kapwa Pilipino ka rin. Gaya ng sabi mo, kumbiktado na, binoto nyo pa. Di ba? Pagkatapos, mapipigong pa pagka binring up mo yung kaso niya. Di ba? Parang, I mean, qualify that for me. When you say the one hand, lahat nakakatawa, hindi ako nagagalit. Pero ang ginagawa ko kasi, parang you're asking na, uy, di ka ba natatakot makancel? Ang sagot ko doon, mas marami pang makakancel kaysa sa isang comedian. Kung talagang matindi ang Pinoy mag-cancel. Di ba? Pero hindi. Hindi. Saka dapat... Hindi, pero yun yung tanong ko. Yung mga bagay na ganun, yung reflection mo at yung insight mo, halimbawa, never mind politiko. Pero yung reflection mo about Filipinos na madaling, kaya naman eh, parang kita naman, binalik nyo pa. Yun, hindi ka nagagalit sa ganun, hindi ka, or at least nadidismaya. Hindi naman... You know what? I was a victim of ang natutunan ko lang dyan is, I'm a victim of propaganda. Nakala kong talino ko na. Let me give you an example. I voted for Duterte because I thought he was a reluctant president, a reluctant candidate. Napakagat niya ako doon sa, hindi ako tatakbo na October. Sabi ko, that's a sign of a very, talagang pinipilit na presidente. Tapos noong December, nung nag-back out yung candidate at nag-replace siya, sabi ko, buti na lang. There's ang tawag ko sa last hope. Last hope. And I thought that was a very, very, parang honest, na yung nangyari na yun ay very, hindi organic. Na ayaw na tumakbo, nagkataon lang na may nagpaano. And then I realized I was a victim of an algorithm because I was a supporter. Ay nakita ko lahat. So, I don't know now kung anong totoo at hindi. At doon ako sumuko. Sumuko is the word? Doon ako sumuko sa pag-decide ng totoo at hindi. I have my own truth. Meaning, anong own truth ko? I just want to make people laugh. And I will not give my opinion sa mga nakikita ko because I don't know if I'm being influenced or not. Because alam mong minsan ako napaso. Kaya, Oo, diba? hindi dahil minsan ako napasok, kundi minsan, nung akala kong ang talino ko, na alam ko nangyayari sa mundo ko, hindi ko alam na I'm being manipulated. So right now, I don't know, pag bumampi ako sa isa, am I being manipulated by that, because of the algorithm? Natakot ako sa social media. So, ang learning ko doon is, ayoko magbigay na ng opinion sa isang bagay na wala ako talagang visibility. On the other hand, sabi mo nga, gusto ko na lang kung alam ko na yung pulso ng mga tao. And there's probably no greater validation na kuha mo yung pulso. Kaya kong patawanin yun eh. Yeah. Di ba? Oo. Di ba? Sumikat ako as komedyante. Sikat ka eh. As komedyante, I mean, so on the one hand, ako ayoko na maging matalino. Yung parang, dati pag nagpo-post ako, akala ko, alam ko tong lahat. Alam ko lahat ng kwento dito. Alam ko what behind. Pero right now, I don't know, I don't know. There are people, sabi mo nga, babanata ka at sabihin, magpatawa ka na lang. But there are also people, you have so many fans. Diba? Young people pa, napapansin natin, di ba? You've kept an audience na
let's say, demographic natin. Pero bumabata rin yung mga followers mo. So on the one hand, meron mga magsabi sa'yo, magpatawa ka na lang. But you know that there are also people who are thinking, ano kayang opinion ni Alex Calleja dito? Yeah, and ngayon pumapasok, with great power comes great responsibility. Just imagine kung nagmamarunong ako ngayon. Just imagine, last 2016, kahit i-trace niyo yung social media ko, ang tawag ko kay Huling Alas. Let's hope. Pagdating nun naman, may boboto na naman. That was my same sentiment kay Noynoy. Because he's coming from a family of di ba? Tapos, galing tayo so, pagdating sa politics, kaya ako ingat dyan, hindi ko alam galawan na ngayon. Paano pag-eleksyon? Mag-eleksyon na naman. So, mayroon na namang mga mag-answer. Pwede ka ba magsalita sa rally namin? Magpapatawa lang ako doon sa mga lokal. Sa Taguig lang ako, magpapatawa lang ako pero hindi ako mag-encourage. Gusto ko lang pasayin ngayong gabi, ang pagboto niyo po ay nasa inyo. Yun, kaya hindi ako politics tatawagin na duwag wala. Gusto ko lang nang magpatawa ngayon at ayoko lang isipin ng mga tao na I know something that they don't know. We both don't know. Kasi, sige, Lenny, after the election, na-miss din natin yung panahon nila Joker Arroyo Nila Joker Arroyo, sila Dick Gordon, na pag nag-Senate, kita mo talaga yung labanan nila You know na position, kung sino yung opposition, sino Noon, wala nang ngayon ganun Wala nang ganun ngayon na figurehead na, sige, ikaw, ano bang masasabi mo? Wala tayong, ngayon si Lenny, tumahimik din. Di mo rin alam ang direction natin ngayon. Kung ano ba, nag-stick ako kay Lenny. Wala ko pa ako nakikitang, wala kang senyales. Ano bang natin? Wala kang idea kung... Ano bang natin? Battle cry natin? Ano bang... Or, maybe wala na ako sa algorithm. You know what I'm saying? Baka wala akong alam because I'm no longer in that algorithm. So, very confusing ang world ngayon. Kasi, dati, kilala mo opposition Kilala mo yung sitting government, kilala mo yung opposition, and you can take a side. Ngayon, wala kang dalawa pa ngang magkakampi ngayon na magkalaban. Di ba? Hindi mo alam ngayon. Pinaparood mo ngayon. Parang gusto mag-isip, meron kayo plano na tumato. Di ba? You have a vice president and a president na may unity. Na ngayon, yung former president, tinitira yung presidente, tapos very parang gusto ko mag-step back. Ano na naman din natin nakikita dito? So, may ganun na ako ngayong So, ang ginagawa ko, huwag tayong makisama dyan sa political na yan. Tumahimik na lang tayo sa magpatawa tayo. Kung ano yung tinatawanan ng lahat ng tao para masaya. Going to cancellation, hindi ko ma-define ngayon dito. Pero mas takot ako ngayon sa mga libel. You have to be careful kasi it's a direct, direct cancellation sa'yo pagka nakulong ka at nagbayad ka. So be careful. Careful ako ngayon. Sasabihin na, careful. May alternative life ka rin sa, sa comedy, di ba? I mean, you also have in your credentials, writer, di ba? I mean, comedy pa rin, but you were writing. Oo. Tapos nag-director ka pa Nag-direct ako. Basta comedy, Showtime, writer ako. Going Bulilit, writer ako. Nagbabalik sila ngayon. Nag-direct ako sa Papa Pogi because of a series of events. Wala naman akong background sa directing and everything. So, ang simula niyan, writer, naging writer ako ng Toda Max sa ABS-CBN with Robin Padilla, Bong Navarro, and Angel Oxin. So on the spot, tricycle driver ako doon, hindi ako writer. Tricycle driver ako. Naging writer ako. Sa eksena? Tricycle driver talaga yung papel ko doon. Pag may mga eksena, si Bong, medyo hindi ako natatawa sa eksena. Hindi naman ako writer. Bong Navarro. Kundi kausap ko lang siya, sabi niya, magbibigay ako ng mga jokes. Sabi niya, magsulat ka na kaya dito. So nagsulat ako doon naging writer ako ng Toda Max. At si Bong, minsan, pagka medyo may mga gusto siyang i-tweak, nalalapitan niya ako. Mukhang na-impress siya sa akin. Ang ginawa niya, kinuha niya ako for Showtime. Bilang, contributor ng Sine Mo To. Tapos, dahil mukhang nagja-jive kami ng humor, pag may pelikula siya, sinasama niya ako bilang sidekick at yung
contributing writer. Para lang may consultant. Sidekick behind the scenes or Sidekick sa eksena? Parang sa screen, Ah. sidekick. Sa writing kasi niya ako kinukuha dahil nga on the spot pag medyo may gusto siya. So, may pelikula si Bong ng mga Regal Films. Nakikita pala ni Miss Rosel Monteverde, anak ni ano. Sabi niya, ang galing mag-ano ng mga, ba't di ka mag-direct? And that's sige, sabi ko, direct ako. That's it? Oo. Kinuha lang ako ng magaling na DOP. And ano. With walang experience whatsoever, nakakatawa ka. Ano pa nakita sa'yo? Yung comedy. Basically, nakita lang dinidirect mo si Bong. Ang frustration ko naman bilang writer, hindi kasi ako pwedeng sabihan na, di mo naman alam kung nakakatawa to. Kasi nag-on stage ako eh. Nag-on cam ako eh. Pag sinasabi naman sa on cam, alam mo ba magpaano to? Writer ako eh. Di ba? May mga writer may hiyain. May mga on cam naman, hindi marunong magsulat. Ako napag-connect ko yun eh. Nagsusulat ako, pero kaya kong gawin yung stand-up. Pero sa lahat na yan, ang iniisip ko, ang makaka-relate lahat ng tao is, hindi ako basta-bastang susugod sa mga larangan na hindi ko alam. Ito yung tanong ko, kailangan mo ng tapang para mag-stand up. Diba? Kailangan may nagtapang, even maging writer, di ba? Kailangan mo ng tapang para, wala akong experience sa film, sa directing ng movie, pero dahil sinabi, gusto bang maging director, tanggap ka agad ako. Matapang ka buong buhay mo? At saka saan ang gagaling yun? Sa gutom. Hindi, wala namang mawawala eh. Ano bang mawawala? Pwede ka mapahiya. Di ba? Yun yung iniisip ko. Pag napahiya ka, you go back to what you're doing and then try again. One film lang naman yung nagawa ko, tapos hindi na naulit. Siguro naman magandang senyalis yun na hindi ako magaling nun. Di ba? So, at least may idea ako. Hindi mo naman kinamatay. Bumalik. Buhay pa rin naman na tuloy pa rin naman ang buhay. Pag hindi ko sinubukan yun, isang question yun hindi mo sasagot. So, directing naman yun. Sabi niya, ako naman, frustration ko naman yun kasi lahat ng sinusulat ko, hindi naman natatranslate sa screen eh. Kasi daming dinadaanan dito sa Pilipinas sa showbiz eh. Di katulad sa ibang bansa, ang tawag doon, creative is king. Parang pag sinusulat doon, may mga script reading, and then you execute. Dito, ang daming dito. Dadaan sa artista, kung pwede sa kanya yun. Kasi may endorser siya na hindi siya pinapasabi yun. Wala yun sa image niya. Tapos, dadaan yun sa interpretation ng executive producer kasi mamaya bawal yun sa sponsor. Pagkatapos nun, may floor director ka, may sarili din siyang mata, tapos may director ka. Pag natapos lahat yun, meron ka pang editor na may sarili ding mata. Pagkatapos nun, pag pinanood mo yung eksena na yun, ikaw na writer, hindi mo na ma-recognize na sa'yo yun eh. Ang dami ng... So, at least, nasubukan ko na yung vision ko, kasi ako rin writer ng pelikula na yun, na-execute. So, yun. So, anong payo mo ngayon sa mga gustong magkomedyante? Or kahit hindi komedyante, sa payo mo sa kahit sinong taong yinayakag o tinutulak o nag-iisip sa kahit anong bagay, at iniisip nila, kaya ko kaya to? Totoo kaya? Anong payo mo dun? Mahirap maging komedyante. Kasi unang-una dapat mabilis ka mag-isip at Mano ka talaga, dapat aware ka talaga sa mga nangyayari sa'yo kasi it's your own experience. Babalikan ko na original na sinusulat namin kasi yung comedy namin based on experience namin. That's why kahit nakokopya mo yung comedy ko, hindi mo mararamdaman yun kasi hindi naman ikaw yun. Wala kang 10 kapatid, wala kang father-in-law na general, diba? Hindi parang ganon. Pag ginaya mo to, hindi mo ramdam yun. So, hindi ako pwede maging Phil-am dahil di ako Phil-am. So, alam mo, kopya-kopya. So, original. Dapat nagsusulat ka ng comedy mo. Dapat alam mo yung boses mo, alam mo yung target audience mo. At, lagi kang magsulat para magpatawa lang, period. Kasi pag ito, inaluan mo ng, I want to send a message through my comedy, mamili ka. Kasi, kung gusto mong gawing vehicle to, bukod sa pagpapatawa, mahirapan ka sa Pilipinas kasi ang tao gustong tumawa eh. Paggawaan mo na ng boses, pasikat ka muna, at kahit ano pang sabihin mo, pag sikat ka na at napapatawa ka na, like Dave Chappelle was doing a lot of, step by step yan eh. Ang gusto ko sa ng mga ibang tao dito, ito ang ito ang message ko sa comedy ko. I want to be, pwede yan, pero may certain target audience ka lang. So,
ang ano ko lang muna, yung magpatawa ka muna, Hmm. create a name for comedy, and then you can do whatever you want. Ito po, vehicle. hindi lang nag-create ng name ng in comedy. Alam na nating lahat. Si Alex Calleja po, kausap natin. Hindi pa ubus yung wine namin, ubusin namin to. But by now, alam nyo na po yung drill. 1 oras lang po itong palabas natin. You will have to leave us. Ako, swerte pa ako, meron pa ako mga itatanong dito. But maraming salamat, Alex. Our viewers will leave us. Catch us again next Saturday, 9 p.m. sa Signal Channels 8 or 250. HD po kung gusto niyo ng 250. And follow us also. Post din namin to sa YouTube. At saka, you can also follow the podcast. At some point, we will post the audio of this sa Puma Podcast. That's our company. You can find it on Spotify or Apple Podcast or kung saan man kayo Puma Podcast. Kasama po natin si Alex Calleja. Maraming salamat po. Okay, ganda.